guys, this is Aris. Wala ba kayong mga kamay dyan? Welcome to my YouTube channel. Guys, excited ako ngayon because dumating na. Dumating na ang pinakahihintay kong gaming keyboard. Etong CK350 RGB Mechanical Gaming Keyboard by Cooler Master. So, i-unbox natin siya. I-review natin siya, gamitin natin, i-feel ko yung keyboard, mechanical keyboard, check natin yung sounds niya, yung response ng keys na check natin sa pagbabalik ng video. So, okay guys, so ito nga, may gaming mechanical keyboard tayo na RGB by Cooler Master. Automi switch na siya. Blue switch siya. The same time, tactile and clicky switch siya. So guys, may ikukwento lang ako sa inyo. Previously, nagtipid ako ng budget. Kumuha ako ng mechanical keyboard sa Lazada. Kaso nga lang, no brand siya. Hindi siya branded. So sa pagtitipid ko, taganay ko na purchase nga ng mechanical keyboard sa Lazada. So pagdating sa akin, hindi ganun ka-quality. Mura nga siya, hindi ganun ka-quality. The same time, after a month, may mga keys na hindi nagpe-perform well. May mga keys na hindi gumagana. So medyo disappointed ako. So sa kakatipid ko ng mechanical keyboard na budget, so napamahal tuloy ako kasi bibili pa ako ng iba pa. So, advice ko lang sa inyo guys, mag-invest na kayo ng branded na mechanical keyboard. Like, katulad nga nito, Cooler Master CK350. Meron silang standard gaming mechanical keyboard. Ito nga CK series nila na CK350. Automi switch na siya na blue switch. The same time, tactile and clicky na siya. Yan nga yung i-unbox natin. Yan nga yung i-review natin. So, nakikater rin to ng 2 years warranty, guys. At the same time, pagdating naman sa quality, sa mga accessories niya, leading naman si Cooler Master. Mechanical keyboard natin, pakita ko sa inyo ng actual, gamitin natin ng actual. So, let's start! Okay guys, so ito yung Cooler Master CK350 RGB Mechanical Gaming Keyboard natin guys. So, makikita natin, decent naman yung packaging niya. So, makikita nyo yung picture ng keyboard natin itself. Then guys, makikita nyo, meron ditong naka-open. So, syempre, before nyo bilhin or gusto nyo i-testing yung keyboard natin, yung mechanical keyboard natin. So, easy to access dito. Hindi nyo na kailangan buksan yung cover. Tagay natin sa likod. CK350 RGB Mechanical Gaming Keyboard. So, ang mechanical switches niya is Automi. Gumagamit nga siya ng Automi blue switches. So, precise, durable mechanical switches rated for 50 million key pressed. Very excellent switches siya pagdating dun sa price range niya. So, the same time, responsive naman yung switches na yon. So, malalaman natin mamaya. Then, meron siyang RGB backlighting. So, check natin mamaya yung mga presets of color. Isa-set nyo yung customized color nyo. Check natin yung cable management niya. Functional key features. Minimalist design. On-the-fly control. So guys, etong keyboard natin wala tong software. So yung mga higher series or other model ng Cooler Master mechanical keyboard, so meron na siyang software. But eto, program lang natin yung setup ng colors, at the same time yung mga modes ng kulay. Meron tong 64 kilobits na memory para nga dun sa configurations ng mga colors natin. So, unbox na natin guys. So guys, meron siyang cover. Meron siyang plastic cover sa keyboard. Then, ito yung quick guide. So kung saan nakatranslate siya sa different languages. At the same time, nandito rin yung yung manual nyo for different key combination para iset nyo yung mga lightning mode. The same time, yung mga controls niya, yung lightning cycle niya, yung speed, the same time, yung mga presets of lights niya, illuminated lights niya. So, dito nyo makikita yung combination key. Then, ito yung keyboard natin, guys. Sarap pindutin. So, guys, kung sanay kayo sa membrane,
sanay kayo sa rubberized na keyboard. Once na nag-switch kayo sa mechanical keyboard, yun nga, masarap yung feeling. Sabi nga nila, yung mga madalas na mag-type, masyadong maraming tinatype. So, minsan nakaka-fatigue daw ng kamay or ng finger nyo. So, pagdating sa mechanical keyboard, malilesen yun. Then, ito yung USB cable natin. Makikita nyo, makapal siya. Makapal yung wire niya. Matibay. Then, ang haba niya is 1.8 meters. So, sa haba na yun, mararoute nyo na yun kung conforme sa setup ng computer nyo. Also guys, may kasama siyang keycap remover. So once na gusto nyo tanggalin yung keycap nyo, once na gusto nyo linisin or mag-customize kayo ng keycaps, so may pantanggal na kayo nakasama. Guys, ito yung keyboard natin. So kung mapapansin nyo, maganda yung color, maganda yung materials na ginamit. So pag hahawakan nyo, medyo maganda yung plastic na ginamit dito and quality siya. So, yun nga, aluminum brushed and plastic ang material na ginamit dito. Then, ito yung USB cable niya. Sa USB cable, talagang makapal yung cables niya. At the same time, ito yung pinakadulo. So, may logo rin na Cooler Master, tapos may booster pa siya. May mga keyboard kasi na walang booster na ganito. So, ito may booster to para do sa signal ng keyboard to computer. Mahaba na yung USB cable natin, 1.8 meters. So, para kahit na medyo malayo yung system unit nyo, customized na setup dun sa computer nyo. So, mahaba para ma-route nyo yung mga wires natin. Then, sa likod, meron kayong stand. Then, sa wiring, pwede nyo ilagay sa center, sa left, or sa right. Pwede nyo i-route yung cable. So, parang may cable management dito. Then, yun nga yung brand natin, CK350. Make it your game experience. Also, makikita nyo na rin dyan yung pinaka-serial number ng keyboard nyo. Also, meron siyang rubber stand para pag pinatong nyo siya sa surface, hindi siya madulas or medyo kapit talaga siya. Hindi siya gagalaw-galaw dahil meron kayong rubber stand. Then dito sa design nyo, parang medyo nakaslant, medyo nakataas tong upper ng keyboard natin para dun sa ergonomic style niya. So, may light indicator pa rin kayo dito. Numeric keypad, caps lock, then yung scroll lock nyo. Then, guys, yung keyboard natin, standard size siya, meron siyang numeric keypad. May mga keyboard kasi na walang numeric keypad. Pero sa akin, mas komportable ko kapag may numeric keypad, lalo na sa mga work from home dyan. Mostly, mag-encode kayo ng mga numbers, more on figures ang i-encode nyo. Siyempre, pag dito kasi, so, mas madaling mag-access ng numbers kung dito sa upper ng keyboard natin. So, mas preferred ko yung standard size ng keyboard natin na katulad nito na may numeric keypad. So, depende sa inyo. May mga gamer, may mga user na gusto nila walang numeric keypad just because nga yung pinaka-size ng keyboard depende dun sa setup ng computer niya. Then also, napansin ko, yung function key, yung logo ng Cooler Master. At the same time, etong function keys na to, ito yung gagamitin natin para dun sa functions ng illuminating natin, yung RGB lights ng keyboard natin. Mamaya, i-demo ko sa inyo kung ano yung mga presets niya. Then, yung pwede tayo mag-set ng preferred natin na colors. Also, access din to para dun sa multimedia keyboard nyo, dun sa applications nyo, then dun sa multimedia functions nyo, volume up, volume down, tapos play, pause, tapos mute. So, ito yung function keys para dun sa functions keyboard natin. So, try natin guys. Saksak ko lang sa PC ko, then check natin yung modes of colors ng keyboard natin.
Guys, try nating pakinggan yung tunog ng Automi blue switch natin, yung tactile switch natin. Try nating pakinggan ngayon. Ayun guys, isa sa nagustuhan ko dito sa keyboard natin is standard layout nga siya. May numeric keypad. Para sa akin kasi, very useful sa akin yung numeric keypad, especially kung mag-encode ka ng mga numbers, figures, puro numeric keypad ang gagamitin nyo. So, parang naiiklian kasi ko kapag walang numeric keypad. Although, pag ang setup nyo is maliit lang yung table nyo, so, kasyang-kasya lang yung medyo maliit na keyboard nyo na walang numeric keypad, so pwede rin yung ganung setup. Pero pagdating sa akin nga, much better or mas gusto ko kapag may numeric keypad yung keyboard natin. At the same time, ang nagustuhan ko rin dito, besides sa standard layout niya, yung backlight niya, yung RGB backlight niya. Pagdating to sa RGB backlight niya, sa loob ng switches, nandun yung backlight natin. So, although hindi natin to na po-program sa software, pero napo-program nyo naman to using function keys tapos combination of different keys dito para ma-set nyo yung mode ng light, makapag-record kayo ng mode of lights dito. Then, nagustuhan ko rin dito yung font na ginamit dun sa mga keys natin just because very clear, bold siya, so talagang recognize nyo yung case natin. And at the same time, basang-basa nyo yung case natin dahil nga dun sa font. May mga keyboard kasi medyo iba yung font niya, medyo nako-confuse ako or ang hirap din i-trace pagdating sa mabilisan na pindutan. So, ayun guys, responsive naman yung switches natin. Hindi lang sa typing, hindi lang sa gaming. So pagdating sa daily use natin sa computer natin, responsive naman to. At the same time, dun sa price na, very affordable naman dun sa price na. Nakikita nyo naman kung gaano ka-durable yung keyboard natin. So guys, ingat lang kayo, maraming imitation na mechanical keyboard ngayon. So, magsasuffer naman yung quality. Siguro sa umpisa, good siya, working siya, pero katagalan, makikita nyo na nga yung problem. Katulad nga ng na-mention ko sa inyo kanina, nagtipid ako ng budget, bumili ko ng hindi branded na keyboard, so hindi siya nag-last or months lang tumagal yung keyboard ko. At the same time, yung backlight natin, tsaka yung illuminations ng ilaw natin, talagang very crispy pagdating dito. So, recommended ko sa inyo tong keyboard natin. Not bad for the price na, at the same time, doon sa quality na ma-acquire nyo dito sa keyboard natin. When it comes naman sa typing, tapos doon sa click niya, very responsive naman. So, nag-test ako ng typing skills ko. So far naman nakikita ko. Nararamdaman ko yung every touch ng keyboard, very responsive naman doon sa keys na mga tinatype ko. So guys, ito yung Automi blue switches natin. Then the same time, individual yung RGB light niya. Kung mapapansin nyo. Then madaling tanggalin, madaling ibalik. Yung keycap natin, plastic. So, maganda naman yung finish niya. Flat black yung color niya. At the same time, yung font nga nagustuhan ko. Very clear, very clarity. Once na inactivate nyo na yung RGB light niya, illuminated light niya, so kitang-kita yung mga characters natin. Although kahit hindi nyo gamitan ng keycap remover, madali naman tanggalin yung keycap natin. So, babalik ko lang. There you go guys. So, napakita ko na sa inyo yung functions ng keyboard natin, CK350 by Cooler Master. Then, easy to recognize yung mga character just because yung font niya is very bold, very clear. Then, yung illuminating RGB niya, talagang makikita nyo, individual yung RGB light niya per switch. Automi blue switch. Then, tactile siya.
Also, yung response ng bawat keyboard niya, talagang ramdam nyo, very responsive. The same time, yung quality ng keyboard, yung materials na ginamit, aluminum brass. Also, yung color na ginamit sa keyboard natin, gunmetallic black. So, yun din, nagustuhan ko rin siya. Ergonomic naman yung size niya. Matibay naman din. At the same time, tatagal naman yung keyboard natin dahil branded to. Cater nito yung 2 years warranty. So, why not? So, sa halagang 2,850 to 3,000, depende dun sa supplier nyo. Very affordable naman tong keyboard nyo. At the same time, quality yung keyboard nyo. Gaya nga nang na-mention ko sa inyo, maraming fake na hindi branded na keyboard sa market. Baka magsisilang kayo sa bandang huli. Ito, responsive, effective, stylish, minimalist yung design niya. So, yun nga, gamit ko na siya ngayon. Why not? Try nyo, Cooler Master CK350. So guys, hanggang dyan na lang yung review natin. Gagamit ko na yung mechanical keyboard ko by Cooler Master. Again, maraming salamat Cooler Master Philippines for supporting my channel. Then yung product nila guys, lagay ko na lang yung link sa baba. Shopee, Lazada, lagay ko na lang din yung link sa description ng video ko sa baba. Para sa mga gustong mag-invest dun sa mechanical keyboard nila para magamit nyo ng matagal. Cooler Master, make it yours.